So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot syempre sa inyong mga bawat katanungan na inyong itinatanong dyan sa comment section. So gaya na sabi ko sa inyong mga kamanok, akin pong sasagutin yan. Once na mabasa ko po ang inyong katanungan, sasagutin ko po yan. It's either alam ko man yan or hindi. Gagawa natin ng paraan para maibigay sa inyo ang maayos na kasagutan pagdating sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo yung mga advice, yung mga segments, videos, mga kaalaman na isinishare ko dito, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ng inyong mga sariling katanungan para ma-priority natin. Okay, nasagutin next video. Kaya mga kamanok, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Okay? So, ang unang katanungan, galing po kay Eli Yamat. Ayan, so Eli Yamat, ito yung katanungan na galing sa iyo. Okay? So, paano malalaman kung puro marami ng process ang manok at kung paano malalaman ang linyada ng manok? Okay? So, medyo mahaba-habang usapin to. Pero, syempre, gusto ko rin liwanagin sa inyo kung ano nga ba yung sistema ko para po masabi natin na marami ng process yung isang manok at syempre kung ano ba ang linyada ng mga manok-manok na yan. Okay? So, alam niyo mga kamanok, nung simula na nagmanok ako, wala pa akong alam. Hindi ko alam kung ano ba yung mga manok na yan, ano bang kulay-kulay ang ganitong linyada. Para sa akin, ang tingin ko sa mga manok, halos pare-parehas eh. Magkakamukha, hindi ko alam. Pero syempre, nung nagkaroon tayo ng idea habang tumatagal, nagiging mitikuloso na tayo sa mga kulay-kulay, sa lahi, sa itsura, kung maayos ba to, sa quality o hindi. Kasi talaga noong una, sigurado ako maintindihan ako ng mga newbie dyan. Akala ko dati lahat ng manok pare-pares lang ang mukha eh. Okay, anyway, ganito po mga kamanok. Paano natin malalaman kung process na yung isang manok? Okay, unang-una ko dyan tinitingnan yung paa. Tingnan natin yung paa, okay? Tingnan natin yung paa kung ito ba ay puro ang kulay. Okay, puro ba ang kulay maputla o ano? Kung may paano? Pag buong paa niyan is dirty, bawa puti, tapos may mga patch-patch ng itim. O kaya naman, dilaw ang paa, tapos ang, yung spar po niya, yung nandun sa may paa niya, kulay itim, crosses po ito. Okay, sabihin, kung ang isang manok ay may puro po ang kulay ng isang paa, walang halo, yan po, mataas ang chance na yan ay puro. Okay? So, yung puro, hindi siya crosses. Okay, pero kung ang kulay, mga kamanok ng paa, is puti, tapos may mga konting-konting itim-itim, crosses po yun. Okay? Yan po ay isang pwede nyo tingnan lang, yung paa. Pangalawa, yung kanyang mata. Ang isang manok po na puro o hindi crosses, yung mata po, sakop po niya yung buong eyelids ng manok. Okay, nung kanyang mata. Pero mga kamanok, kung yun pong mata niya dito sa unahan ay may puti, okay, may puti, possible, malaki po yung chance na ito ay crosses. Kasi po, the more na marami po ang napapahalo na linyada dyan, nagkakaroon po yan ng puti o patlang dito. Sa madaling sabi, kabaliktaran ng sinabi ko kanina, kapag puno po yung kanyang mismong eyelids, okay, occupied po nung mismong eyeballs, wala po siyang space dito sa unahan na kulay puti, yun po ay puro. Pero kung may puti po dito, yun po ay marami ng crosses. Okay? So, yun po ang isa kong nakikita diyang paraan para masabi nyo kung mataas pa ba ang pedigree ng manok or hindi na. Kung marami na bang crosses na pumasok doon sa linyadang yon. Okay? So, yun po mga kamanok, paa at mata. And especially doon sa breeder, yun ang sigurado. Tanong nyo po kung honest. Kaso, minsan, hindi na rin po nagiging honest yung iba. Bakit po mga kamanok hindi nagiging honest? Ano ang mapapala nila kung hindi sila magiging honest? Especially yung mga nag-a-acquired sa kanila. Iba kasi ang iba kasi yung alam niyo na yon, iba kasi ang bigayan kapag puro at mga crosses. Pag puro medyo mataas-taas,
Pero pagka crosses, bababa. Okay, minsan wala pa sa kalahati. Okay? So, yun po mga kamanok. At syempre, yung tanong mo ulit na follow up, paano naman malalaman ang linyada ng manok? Actually, mga kamanok, medyo mahaba-habang usapin din po ito pagdating sa linyada. Sabihin na natin kahit yung mga puro na lang, yung mga pure na linyada na lang, kasi pag crosses talaga, talagang mahirap to. Talagang mahirap. Mahirap magsabi o tumuran ng isang linyada kung ito ay crosses. Pero kung ito ay puro, medyo may magkakaroon tayo ng idea. Pero hindi pa rin sigurado. Kamanok, anong ibig mong sabihin dyan? Ganito, mga kamanok, kung puro po, halimbawa, papakitaan po kayo dyan ng iba't ibang manok. Sabihin natin, sabihin ng breeder na, ito, kamanok, ito ay puro lahat. Puro or pure. Halimbawa, pure na pula, pure na puti, pure na talisayin, pure na itim, yan, madali yung sabihin. Kasi pag nakita mo yung isang manok, nakita mo yung kanyang, yung itsura niya, wine red ang kulay, white feet, tapos straight comb. Masasabi mo, claret to. Pero, hindi po lahat ng ganong katangian is claret. Okay? Hindi po lahat ng katangian is claret. Minsan po kasi, may lumalabas na meron din kasing claret na na paminsan-minsan lang naglalabas siya ng yellow pero napakadalang nito. Pero kalimitan mga puti. Okay, minsan pag nakita nyo, wine red, yellow feet, tapos straight comb, minsan napapagkamalan natin na na gal. Pero alam naman natin ang gal, hindi naman ganun ka wine red ang kulay, minsan nagiging nagiging maputla. Okay, pero nagkakamukha sila. Kaya minsan hindi natin masabi kung ano ba to o ano ba tong ganyan. Minsan madaling sabihin natin kung puro. Okay? So gaya nitong puti. Okay, sabihin natin yung puti, puro puti ang kulay, puti ang paa. Okay? Ang kanyang palong minsan straight comb or madalas p-comb. Pwedeng sabihin natin iba't iba kasing klase ng puti eh. Merong Sanino white, Zamboanga white, okay? Merong Santa Rosa white, merong white kelso, iba-iba. Kaya mga kamamay, mahirap pong magsabi ng linyada unless makakausap niyo po yung totoong honest breeder. Okay? At bawat breeders, may kani-kanila po yan. May kani-kanila po yung manok. Halimbawa, yung isa, paborito niya yung white, pero mas pinili niya yung mga white kelso. Yung isa, paborito din yung white, pero mas pinili niya yung mga white generals. Yung isa, paborito din yung white, pero mas pinili niya yung mga white jackets. Ganun po mga kamanok. Iba-iba, mahirap. Mahirap ituran. Okay, pagdating naman sa itim. Sa itim, yung mga super brown reds, iharap nyo po o ipakita nyo po yung Melsims. Medyo nagkakaparehas sila ng kulay, pero sa madaling sabi, iba pa rin po yung linyada nun. Lalo na pagka-crosses. Akala mo yung crosses na to, high action McLean, yun pala, naka-breed pala to sa Kelso. Hindi mo masasabi. Akala mo puro, dahil nga lahat ng katangian nakuha nung manok sa McLean, pero yung pala hindi puro. Okay, dahil sa kinuha mo sa kanya, sinabing puro. Okay, binigay sa iyo ng mataas ang halaga pagdating sa breeding. Bakit lumabas mga white-leggeds? Okay, yung nakuha mong tandang blue feet, sabi niya pure na hatch, pero nung ibinread mo, bakit mga white feets ang lumabas? Dun pa lang sa aanakin, makikita nyo na kaagad. Ibig sabihin, mali yung nakuha mo, mali yung napabigay, o mali po yung markings nung manok. Kaya minsan napakahirap din talaga. Unless tatanong niyo po sa breeder, sa honest breeder. Kasi kung hindi po honest ang breeder, makikita niyo naman po yan sa breedings ninyo. Dapat consistent, uniform ang magiging paanak ng inyong mga ibibreed. Okay? So yun po mga kamanok. Sabihin ko sa inyo, in summary, mahirap po talagang tumuran ng isang linyada. Crosses man o puro. Mahirap po unless itatanong niyo po yan sa honest breeder na siyang nag-breed ng mga manok na yon. Okay? Lagi pong sa breeder po ang susi. Okay? So sana malinaw tayo. Mahaba-habang usapin to eh. Actually, gusto ko pa sanang ipaliwanag pa ng mas malalim pero mahaba-haba na rin yung video natin. So last question muna tayo. So ang last question natin dito is
Okay, ito galing kay Dennis Sakluti. Ayan. Kamamay, kahit po ba meron tayong schedule na pasyalang pupuntahan, naka one day, one eat pa rin po ba tayo? Yes po mga kamanok. One day, one eat kahit po ano pa man ang mangyari. Okay, hindi po pwedeng hindi po pwede na halimbawa, maintenance natin one day, one eat. Tapos pagpasok natin sa ilang araw na ating gagawing healthy yung manok, bigla tayong magto 2 times per day, maninibago yung manok. At huwag niyo po yung gagawin kasi adjustment po sa manok yon. Baka po hindi po siya kumain ng maayos. Baka po mawala po yung appetite. Bakit? Kasi nasanay siya na isang beses lang dapat pinapakain yung manok eh. Tapos binigla mong dinalwa mo ulit. Mas madami yung ini-intake niya. So, hindi po magkakaig eh. Hindi po magiging maayos. So, sa madaling sabi mga kamanok, ang sagot ko po, pagdating sa one day, one eat, kahit pa po kayo ay merong pasyalan, ganun pa rin po. Okay, ganun pa rin po. Kaya ko po itinapat na sa bandang hapon kayo magbigay ng pagkain, bandang alas 3, bandang alas 4, o alas 3:30. Kasi po mga kamanok, pag ang inyong mga alaga, pinakain po ninyo ng ganyang hapon, bago po yan mag-empty sa hapon, okay, bandang mga alas 2 o alauna, basta bago pumasok yung susunod na meal sa hapon, okay, near empty sila. Near empty sila. Ibig sabihin, may tira pa silang pagkain sa kanilang balon-balunan o sa kanilang butse. Yun ay kokonti na lang pero sapat pa rin po yun. Alam naman natin yung mga pasyala natin, saka tayo nakakapamasyal, kalimitan sa bandang hapon ng alas 2. Diyan natutuloy yung ating pamamasyal. So ngayon, pag natuloy siya ng ganyang oras, alas 2, alauna, safe ka. Ibig sabihin, maganda po yung nung manok, yung kalusugan ng manok kasi bago siya ma-empty ng alas 3, nakapamasyal na kayo ng alas 2. Kaya yun po ang maganda. Hindi kagaya nung halimbawa, magbibigay ka ng alas 12 ng tanghali, one day, one eat. Hindi, magbibigay ka ulit ng pagkain ng ganyang oras, tapos busog na busog, tapos yung pamamasyal ninyo, alis kayo ng bahay ng alas 2, busog na busog yung manok. Hindi po magiging maganda, hindi po mag-i-enjoy yung mga manok ninyo sa pamamasyal kasi busog na busog. Okay? So, sana po nagigets nyo yung sinasabi ko. So, hanggang dyan lang muna mga kamanok ang ating pinag-usapan o pag-uusapan, and the next video yung sunod pa ninyong mga katanungan na ating sasagutin. Kaya mga kamanok, huwag sana kayo magsasawa na magtanong at handa naman akong ipaliwanag sa inyo lahat ng inyong mga katanungan na sinasabi, tinatanong sa akin. So for more videos and advice tungkol sa pagmamanok na kagaya nito, nandiyan lang ang subscribe button, like niyo yung video, at mag-comment kayo. Para po mas madali niyo pong makita, mahanap yung mga videos na aking gagawin para sa inyo. So muli, Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.